Hey guys, ako nga pala si Charlie. And sa video na to, ipapakita ko sa inyo kung paano gumawa ng professional looking website gamit yung Hostinger Website Builder. Para sa akin, ito na talaga yung pinakamadaling paraan para gumawa ng website ngayong 2025 and beyond. And lahat ng ipapakita ko ngayon, pwede nyong gamitin para gumawa ng kahit anong klaseng website. Blog, portfolio, business site, kahit ano pwede dito. And guys, full tutorial to from A to Z. Papakita ko sa inyo bawat step. Lahat ng kailangan gawin, so susundan nyo lang tong video na to at makakabuo na kayo ng maayos at magandang website. So, unang step natin is mag-sign up sa Hostinger. Now, kung gusto nyo talaga yung best deal possible, click nyo lang yung link sa description. Mapupunta kayo sa isang special landing page para lang sa mga viewers ko. Tip lang, gamitin nyo yung code na Charlie Chang para pag nag-checkout kayo, mas makakuha pa kayo ng extra discount. Swear, wala na kayong mahanap na mas okay na deal dyan. So, click natin yung claim deal dito, tapos may pagpipilian tayo ng dalawang website builder. Yung premium website builder at yung business website builder. Yung price na makikita nyo, di pa kasama yung discount code. Pero yun lang yung mga monthly nila. Depende kung anong pipiliin nyo. Okay naman pareho, pero masasabi ko na mas marami kang makukuhang AI tool sa business plan at pwede rin siya for e-commerce. So kung gusto mong magbenta ng products online, mas maganda siguro na ito yung kunin mo. Pero kung di mo naman masyadong need yung mga AI tools like AI image generator, writer, AI blog generator, AI heat maps, or AI SEO tools, okay na rin naman yung premium plan. Pero for this tutorial, gusto ko lang ipakita sa inyo kung paano gamitin lahat ng tools nila. Sa totoo lang, sobrang helpful nila. Makakatipid ka sa oras. At para sa akin, worth it na yung dagdag na $1 per month. Makita nyo rin na both plans may kasama ng free domain at free email. May drag and drop editor din sila na sobrang dali gamitin. Napapakita ko mamaya. Kasama na rin lahat ng templates, marketing tools, at meron silang 30-day money-back guarantee. So para sa video na to, pipiliin ko yung business website builder. And mapupunta na tayo sa page kung saan pipili tayo ng duration ng plan. As you can see, pwede tayong pumili ng 1 month, 12, 24, or 48 months. Pero honestly, di ko marirecommend yung 1 month plan kasi mas mahal siya. Tapos wala pa siyang free domain. Mas okay kung at least 12 months ang kukunin nyo. And the longer the plan, mas mura siya per month. Plus, mas matagal mong malalock in yung super low price. Pero ayun, reminder lang na after ng plan, magre-renew siya sa mas mataas na price. So, keep that in mind. So, para sa video na to, pipiliin ko yung 12-month plan. Gagawa na tayo ng account by entering yung email address natin. Magsiset din tayo ng password dito. Tapos, ilalagay na natin yung payment method natin. Next, fill up lang natin yung info natin dito. Punta tayo sa part na may coupon code. Click lang natin yun, tapos ilagay nyo lang yung code na Charlie Chang. Importanteng gawin nyo to para mas makasave kayo. After that, ilalagay natin yung credit card info natin and then click Submit Secure Payment. Pero kung ayaw nyo gumamit ng credit card, okay lang. May options din like PayPal, Google Pay, at Alipay. Pero for now, gagamitin ko muna yung credit card and then click tayo ng Submit Secure Payment. Pagkatapos nun, mapupunta na tayo sa dashboard ng Hostinger account natin. Click lang natin yung Setup, tapos piliin natin yung Create a New Website. Kung may existing website ka na gusto mong ilipat, may option din para doon. Pero since bago pa lang tayong magsisimula, pipiliin ko yung Create a New Website. Tapos click natin yung Next. Ngayon, papapiliin tayo kung paano natin gustong i-build yung website natin. Meron tayong dalawang option, WordPress at Hostinger Website Builder. Since yung tutorial na to ay para sa Hostinger Website Builder, yun yung pipiliin ko. Sa totoo lang, mas madali siyang gamitin at mas beginner-friendly kumpara sa WordPress. Kaya kung nagsisimula ka pa lang pero gusto mo na ng magandang website, mas marerecommend ko talaga yung Hostinger Website Builder. Kung sakaling gusto mong lumipat to WordPress in the future, pwede rin naman. Pero for now, piliin muna natin yung website builder and then click next. Ngayon, pipili na tayo ng domain name. So, itatry ko kunin tong domain na to as demo lang. As you can see, kasama na rin yung free domain for 1 year sa plan na kinuha natin. So, select lang natin to. Click next, double check natin kung tama lahat ng info, then click finish registration. So ngayon may dalawang options na lalabas. Yung first option is gumamit ng AI website builder para gumawa ng website in just a few minutes. Yung second option naman is gamitin yung mga pre-made templates nila at bubuin mo ng mas hands-on. Since gusto ko kayong turuan kung paano gawin lahat step by step, magfo-focus ako sa pre-made templates. Pero ipapakita ko muna saglit kung paano gumagana yung AI website builder at paano siya gamitin. And just to let you know, lahat ng ipapakita ko mamaya, pwede nyong i-apply kahit AI yung gumawa ng website nyo. Yung AI builder ang magbibigay sa inyo ng foundation. Tapos kayo na bahala mag-customize gamit yung mga tips na ituturo ko sa video na to. So una, pipiliin muna natin yung website type. Kunwari gusto natin gumawa ng portfolio. Ilalagay lang natin yung brand name natin. So, for example, Charlie Chang Portfolio. Kunwari lang, gumagawa ako ng portfolio para sa photography ko. Naglagay ako dito ng medyo detailed na description which is super important. Pwede rin natin i-click to para i-personalize palalo. Pero for now, hayaan ko na lang muna silang pumili ng color. Surprise me na lang. Then, click natin yung create a website. Ngayon, gagana na yung magic ni website builder.
Magge-generate siya ng ilang options na pwede nating pagpilian. So ito yung una nilang binigay, mukhang okay naman. Meron tayong footer sa baba, simple lang yung header. And may mga sections na swak talaga sa klase ng website na ginagawa ko. Meron na tayong portfolio page, services page, at contact page. Which makes sense. Pwede rin nating i-preview yung site sa mobile view. Importanteng makita kung responsive siya. Pag scroll mo dito, ayos naman tignan, balik tayo sa desktop mode. So far, okay na to. Kung gusto nyong palitan yung description, pwede nyong i-click yung button na to. Pwede nyo rin siyang i-regenerate para makakuha ng ibang options. I-compare nyo lang, then piliin nyo yung pinakagusto nyo. Pero kunwari, nagustuhan ko na to. Click na lang tayo sa edit site. Dito na magsisimula yung actual website building natin. Yung interface na to, same lang din sa itsura, kahit pre-made template yung gamitin nyo. So ngayon, babalik muna ako para ipakita sa inyo kung paano gamitin yung pre-made templates. Click lang natin tong nasa taas, tapos ang gawin natin is create a new website. Gagawin ko lang to para mapakita ko sa inyo kung paano gamitin yung pre-made templates. And ito yung isa sa mga pinakagusto ko sa Hostinger. Ang dami nilang magagandang templates na ready to use. Pwede rin tayong mag-sort based on category. Since photography website yung ginagawa ko, click natin yung category na yun. I suggest tignan nyo rin yung mga popular templates. Meron din silang blank templates, portfolio, resume, business website. Lahat pwede mong gawin gamit lang tong mga templates na to. Pero for now, punta tayo sa photography section. And pili na lang tayo ng template na gusto natin. Kunwari, gusto kong i-preview tong isa. Click lang natin yung preview. May kita natin agad kung anong itsura ng website. Check natin yung about page. Balik tayo sa template. Tignan din natin tong isa. Ayos din. Sige, last na to. Preview lang natin. Simple lang siya, pero I think gusto ko to. Kaya click na lang tayo sa start building. Again, kung ayaw nyo yung mga templates na meron sila, pwede naman kayong gumamit ng AI website builder. Or kung gusto nyo, pwede rin kayong pumili ng pre-made template gamit ng pinili ko. So ngayon, na nakapili na ako ng template, papakita ko sa inyo kung paano natin bubuuin yung website natin. Unang gusto kong ipakita sa inyo is yung website style. Click lang natin to. Dito, pwede mong palitan yung colors, fonts, buttons sa website mo. Pati yung animation kung meron man. Ako, pipiliin ko muna yung walang animation, yung button type. Okay na ako sa ganito. Yung font, gagamitin ko na lang yung default kasi bagay na siya sa theme na gamit ko. Tapos sa colors, stay na rin tayo sa default colors na included. Pero kung gusto mong i-customize, pwede mo namang i-click yung change. Tapos pili ka lang ng color na gusto mo. Mas maganda na ito yung una mong gawin kasi ito yung magsaset ng overall style at vibe ng website mo. Pero usually, marerecommend ko na stick ka na lang sa default colors kasi professional na yung pagkakapili ng color scheme. Maganda na yung combination nila. So ngayon, exit lang tayo dyan. Ngayon, para sa website builder mismo, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kadaling gamitin. Dito sa taas, meron tayong header. Makikita to sa lahat ng pages ng website mo. Tapos sa baba, meron din tayong footer. Lagi rin siyang visible sa bawat page. So kunwari, gusto nating palitan yung header natin. Click lang natin to. Pwede nating palitan yung logo easily. Isa sa mga maganda sa business plan is meron silang AI na pwedeng gumawa ng unique logo para sa'yo. Pakita ko lang kung paano. Try natin gawin for Charlie Chang portfolio. Pili lang tayo ng style. Gamitin natin yung modern. Pwede mo rin palitan yung ibang settings like one color lang. Then click tayo sa create. Ayan, nag-generate na siya ng 4 na logo options para sa'yo. Kunwari, gusto mo yung isa sa kanila. Click mo lang yung download. Pwede ka rin gumawa ng sarili mong logo. Click mo lang yung create yourself sa taas. Type mo yung brand name mo. Optional kung gusto mong maglagay ng slogan. Pili ka ng font, then download mo lang. Para sa akin, mas bagay itong version na to sa website natin. So, balik tayo sa website builder page. Click tayo sa replace image. Tapos, upload natin yung bagong logo na ginawa natin. Click open. Tapos, select. And ayan, nandyan na yung logo natin. Medyo maliit nga lang tignan. So, adjust lang natin. Palaki natin ng konti. Ayun, mas okay na siya ngayon. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo kung paano palitan yung menu section dito sa main menu. So dito sa homepage, ang dami mong pwedeng gawin. May mga pre-built sections na naka-install na agad dito. Kaya mas madaling mag-setup. Kunwari, i-click ko lang tong gallery section na to. Pwede ko na agad i-edit. Pwede tayong pumili ng layout, ilan yung items per row, at kung gaano kalaki yung gap sa bawat photo. Ayan, kagaya nito. Pwede mo ring i-set kung anong mangyayari kapag click ng tao yung photo. Gusto mo ng animation? Pwede rin natin i-add. Pag gusto mong i-manage mismo yung photo sa gallery, click lang natin yung manage gallery. Pwede tayong magdagdag ng iba't ibang images. So, sige, add natin to. Tapos to, pati to. Add to gallery lang. Pwede mo ring i-rearrange yung order ng photos. Drag and drop lang. Ginawa ko lang siya ng mabilis, pero mas maganda kung same aspect ratio yung mga pictures para malinis tignan. Tapos, kung gusto mong magdagdag ng ibang section sa site mo, una, tatanggalin ko muna yung iba para mas neat tignan. Scroll lang tayo pababa. Kunwari, gusto natin mag-add ng section under this part. Click lang tayo sa add section. Pwede kang gumamit
gumamit ng AI para mag-generate ng section, gumawa ng blank section from scratch, or pumili mula sa pre-made sections ng Hostinger. Halimbawa, magdadagdag tayo ng about section sa homepage. Piliin lang natin tong style na to. Kung gusto mong palitan yung text, sobrang dali lang. Click mo lang, double-click, tapos edit mo. Gawin nating about Charlie. Pwede mo ring i-customize yung color, font style, font size, lahat pwede mong palitan. Ako ililive ko lang muna as is. Pero syempre kayo, i-edit nyo lahat ng text para sa inyo talaga yung dating ng site. Yung button din dito, pwede mong baguhin yung size. Drag mo lang siya. Mas okay rin kung gagamitin nyo yung grid layout para pantay-pantay at malinis tignan. Kita nyo naman, pwede mong i-drag kahit saan. For now, ibabalik ko lang dito sa dating pwesto. Actually, i-adjust ko lang ng konti pababa. Pwede mo ring baguhin yung color ng button, yung text, kung saan siya magli-lead. Pwede mo ring piliin kung magbubukas ba siya ng new tab or hindi. Yung style at animation ng button, editable din. Pero for now, hayaan ko na lang. At syempre, pwede rin nating palitan itong dalawang images. Ang cool dito, pwede kang gumamit ng AI image generator para gumawa ng image kung gusto mo. Kunwari, gusto ko ng image ng camera na nasa ibabaw ng desk na may natural lighting. Type lang natin yan, tapos click create images. Ano yan? Kunwari, gusto ko na tong image na to. Select lang natin and automatic na siyang malalagay dun. Tignan natin tong isa naman. Okay din. Sige, gamitin muna natin to for now. Ayun o, kita nyo? Sobrang dali lang gamitin. Na-encourage ko kayo na i-explore lahat ng sections dito. Ang dami nilang built-in na pwede mong gamitin. Kunwari, ito. Meron tayong frequently asked questions section. Maganda to kung ilalagay natin sa About Us page. Pwede rin tayong maglagay ng social icons. Mag-embed ng video sa homepage kung gusto nyo. May iba't ibang klase rin ng gallery na pwede nyong pagpilian. Kung gusto nyong maglagay ng resume sa site, pwede rin kayong mag-add ng resume section. Pwede nyo rin ilagay yung mga projects, testimonials, map, iba't ibang product categories, at marami pang iba. Pwede rin kayong mag-add ng blog or online store. Pero ipapakita ko yan mamaya. Now, kung anytime gusto mong magdagdag ng element sa kahit anong section, click mo lang yung plus sign sa taas na may label na add element. Pag kinlik mo yan, may kita mo pwede tayong mag-add to Bagbot. Pwede mong ilagay yung Instagram feed, contact form, at pati na rin chatbot kung gusto mo. Kunwari, gusto kong maglagay ng button. Drag ko lang siya papunta dito. Click natin yung edit button. Then, palitan natin yung style. Gawin nating white yung button. Tapos, black yung text. Tapos, gawin nating label niya na portfolio. Ngayon, pwede mo siyang i-drag kahit saan mo gustong ilagay. Kunwari, gusto ko siya nasa gitna. Ayan, lagay natin dito. Meron na tayong button sa side. Bago tayo mag-move on sa next part, pakita ko lang muna kung paano i-view sa mobile view. Punta lang tayo sa taas, click natin yung icon ng phone. Ayan, may kita mo na kung anong itsura ng site mo sa phone. Kung di mo masyadong binago yung homepage, okay na agad yung itsura niya. Pero pwede mo rin gamitin yung AI autofix ng layout. Click lang natin to. Kunwari, gusto mong ilipat yung section sa baba ng isa pa. Pwede mo siyang i-drag and drop. Or click mo lang yung move down arrow. Pero feeling ko dapat nasa taas siya. Kaya babalik ko na lang. Ayan, okay na yung itsura niya. Balik tayo sa desktop view. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo kung paano magdagdag ng ibang pages sa website nyo. Punta lang tayo sa top left, click natin yung pages and navigation. For now, meron tayong women, men, products, at about. Pwede natin i-rearrange to. Drag lang. Kunwari, gusto ko yung about page mapunta sa taas. I-drag lang natin. Pero I think mas bagay na ilagay ulit siya sa baba. So, ibalik natin. Right now, yung iba sa mga pages na to naka-hide sa navigation. So, I suggest, wag lang homepage ang nasa menu. Medyo awkward tignan. Kung gusto mong magdagdag ng bagong page, scroll down lang, click add page. Pwede tayong mag-generate ng page gamit ang AI or gumawa from scratch. Kunwari, gusto natin gumawa ng blog. Click lang natin yung blog option. Select natin to. Pwede nating iset yung name sa navigation. Blog na lang. Mukhang okay na yan. Tapos, para sa URL, gawin na lang natin na /blog. Kung gusto mo, pwede mo siyang i-hide sa menu. Pero gusto ko siyang visible, so click lang natin yung save. Pwede rin nating palitan yung laman nito with something na random muna. Dito lalabas lahat ng blog posts natin. Ipapakita ko sa inyo later kung paano gumawa ng blog post. Pero ayun na basically kung paano gumawa ng bagong page. Sobrang dali lang. Pwede pa tayong magdagdag ng pages kung gusto natin. Kunwari, gagawa tayo ng services page. Piliin lang natin tong template na to. Drag natin dito sa section. Tapos, alisin na natin yung product. Click lang natin, then click delete. Isa pang way para tanggalin siya, kung ayaw mong i-delete totally, is i-hide na lang siya from navigation. Baka kasi gusto mong ibalik in the future. Pero ako, click ko na lang muna yung delete for now. Ayan, updated na yung header menu natin. Anytime na gusto kong i-edit yung mga pages, pwedeng pumunta lang ako dito, tapos click ko lang to. Pwede na tayong mag-edit ng text, palitan yung info, i-edit din tong form na to kung gusto mo. Punta tayo sa services page, click natin to. Tapos pwede nating palitan yung mga images, palitan yung text, at magdagdag ng ibang sections kung gusto mo. Ayun, sobrang direct at madali lang gawin. Isa pa sa pwede nyong gawin kung gusto nyong palitan yung section height, ito yung part na pwede mong i-drag. I-drag lang natin pababa. Tapos pwede tayong magdagdag ng bagong section. Ganyan lang. Boom. Ngayon, punta naman tayo sa footer. Scroll lang tayo pababa. Pwede mong palitan to agad ng sarili mong email or info. Tapos para sa mga social icons, click mo lang yung edit social icons. Pwede mong palitan yung mga link kung saan siya magli-lead.
Ngayon naman, usapang blog tayo. Punta tayo sa pages and navigation. Then click natin yung blog. Like I mentioned earlier, ayos na yung itsura ng blog page natin. Dito lalabas lahat ng blog post mo. May arrow dito para makita yung ibang posts. Pwede rin tayong magdagdag ng new section kung gusto natin. Pero kung gusto mo talagang i-manage yung blog posts mo, punta ka lang dito sa left side, click mo lang tong button na to. Dito lalabas lahat ng posts mo. May kita nyo, meron tayong 6 posts currently. May draft, scheduled, at published sections din. Kung gusto kong magdagdag ng bagong post, click lang natin yung add new post sa baba. Gamit ang AI, pwede kang mag-generate ng blog post. Sobrang time saver nito. Powered siya ng GPT API. So, pwede kang mamili ng ilang settings para ma-customize yung blog post mo. Unang pipiliin mo is yung tone of voice. Pwede tayong pumili ng formal, neutral, or casual tone. So, for now, piliin natin yung formal. Tapos, piliin natin yung length ng content. Gawin muna nating 300 to 500 words for this demo. Sa post description, importante na descriptive ka talaga. So, naglagay ako ng ganito. Click lang natin yung create content and then boom. Nag-generate na agad si AI ng title, image, at isang mabilis na article. Since 300 to 500 words lang yung pinili ko, medyo maikli tong article. Pwede sana tayong pumili ng mas mahaba. Siguro palitan ko lang tong image na to. Pwede tayong gumamit ng AI para mag-generate ng panibagong image. Pwede rin nating palitan itong text kung may gusto tayong i-adjust. Ayan, nakita nyo? Nakagawa tayo ng blog post in like 30 seconds. Balik tayo sa blog section. Ayan, nandito na yung article natin sa blog list. Kung gusto mong i-edit yung dating blog post, click mo lang yung isa sa mga lumang posts. Pwede ka magdagdag ng content. Pwede ka rin mag-click dito kung gusto mong gumawa pa ng ibang actions. Kunwari, kunin natin yung post URL, duplicate yung article, or pumunta sa post settings. Importante rin to. Lagyan natin ng SEO description para mas optimize. Pwede nating palitan yung post URL, gawin nating 5 essential tips. Piliin din natin yung author. Ako na lang. Pwede rin palitan yung post date. Pwede ka rin maglagay ng featured image dito at mag-assign ng category sa blog post mo. Create tayo ng bagong category. Tips. Tapos click save. Para mas gumanda pa yung layout, i-edit muna natin yung blog header. Gawin natin mas maliit yung text size. Sa layout, konting bawas lang sa padding. Yung background, iwan na lang natin as is. Tignan naman natin kung anong itsura ng blog post sa mobile view. Always check kung okay yung layout sa phone. Ayan, medyo may space dito sa taas. I-drag lang natin ng konti pataas. Ayun, mas maayos na tignan. Try din nating palitan yung image para makita nyo kung paano gawin. Click natin Change Images. Si Hostinger, malaki yung library ng free stock images na pwede nyong gamitin. So, pili lang tayo. Kunwari, to. Click Add to Page. So basically, yan na yung basic process ng paggawa ng website gamit ang website builder. Ngayon, ipapakita ko naman sa inyo lahat ng AI tools na kasama sa builder na to. Napakita ko na yung AI image generator, pati yung AI logo maker. Ginamit din natin yung AI blog generator para gumawa ng blog post. Pero aside from that, pwede ka rin gumamit ng AI writer para gumawa ng mga text descriptions. Perfect to para sa mga sections ng website mo na kailangan ng konting write-up. Pwede tayo magsulat ng short 50-word description kung bakit ko gusto ang photography. It's because, ganun lang. Click natin yung create text and pwede rin natin i-copy-paste kung saan natin gusto ilagay. So, punta tayo dito. Hanapin natin yung about section. Palitan natin yung text gamit ang kaka-generate lang natin. Boom! Diyan na. Isa pang AI tool na pwede nyong gamitin ay yung AI section generator. Di ko na siya i-demo ngayon pero basically, de-describe mo lang kung anong klaseng section ang gusto mo. Tapos i-auto-generate na ni AI yun para sa'yo. Meron ding AI heat map. Click lang natin to, magge-generate siya ng heat map or attention map ng site mo. So ayan, may kita nyo yung mga cool colors like blue or green, ibig sabihin less attention. Tapos yung fiery colors like red and orange, ibig sabihin dun tumitingin karamihan ng viewers mo. Habang nag-scroll yung user, ito yung mga part ng website na unang nakikita or napapansin nila. So kung meron kang call to action or button na gusto mong mapansin or maklik ng mga tao, dapat nasa area siya ng high attention. Kung sobrang cluttered yung layout ng site mo, may kita rin dito na kalat-kalat yung attention ng users. Di nila agad may kita yung importanteng parts. Kaya sobrang useful ng tool na to. Close lang natin lahat yan. Ayan, dahil nadagdagan yung text natin dito, nag-overlap na siya. So, i-drag down lang natin to adjust. Check din natin kung okay pa rin sa mobile view. Pwede nating i-drag paakyat ng konti to. Ayusin din natin tong isa para mas balance. Meron din tayong AI SEO assistant. So, click natin to. Isa tong tool na sobrang makakatulong sa SEO ng website mo. SEO means Search Engine Optimization. At sobrang importante nito kung gusto mong makita yung site mo sa Google. Basically, ito yung tumutulong para mahanap ng search engines yung site mo pag may naghahanap ng mga related na keywords. Ideally, pag may nag-search ng Charlie Chang portfolio, dapat lalabas agad yung website ko sa results.
at makakatulong si SEO para doon. Si AI SEO Assistant, kayang gumawa ng optimized titles, meta descriptions at keywords para sa about page. So kunwari gusto kong gamitin to para sa about me page. Click lang natin yung generate new SEO info. Maglalagay lang tayo ng onting info, click next. Tapos page description, click next ulit. Then pili tayo ng 3 keywords. Pwede rin nating i-edit kung may gusto tayong palitan. Tapos click finish. Ayan, sobrang convenient niya. Makakatipid ka ng oras and recommended ko na gamitin nyo to sa lahat ng pages ng site nyo. Pwede ka ring mag-hide ng pages sa search results kung ayaw mong lumabas sila. Pwede ka ring maglagay ng focused keywords. And yes, pwede mo namang gawin manually lahat ng to. Pero mas okay kung gagamitin mo muna si AI tapos iti-tweak mo na lang after. So ayun, again, dumaan kayo sa bawat page ng site nyo, gawin nyo yung SEO setup kasi sobrang laking tulong nito para mag-rank ng mas maayos yung website nyo. Sa totoo lang, mahirap talaga ang discoverability lalo na para sa mga bagong websites. Kaya gawin nyo na lahat ng pwede para madaling mahanap yung site nyo online. So ngayon, naipakita ko na sa inyo kung paano gumawa ng pages, paano palitan yung website styles, pati lahat ng AI tools. This time, ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-navigate sa website settings. Click lang natin yung 3 dots dito sa gilid, tapos lalabas tong menu na to. Ang dami nyong pwedeng gawin dito sa website builder. Una, pwede tayong gumawa ng online store. Pwede rin mag-enable ng appointments kung gusto mong magpa-booking ng services or kahit anong ino-offer mo. Meron din tayong section for general settings, integrations, form submissions, analytics, at kahit yung option to export yung website files mo. Unahin natin yung online store. Click natin to. Then click natin yung ad store. Ayan, pwede na tayong magbenta ng products. After nyan, makikita nyo na yung online store icon sa left side menu. Click lang natin yun. And dito natin makikita lahat ng items na binibenta natin. Para i-manage yung products, click lang natin tong button dito. Mapupunta tayo sa store manager page. Unang step, pangalanan yung online store. Click continue. Tapos piliin natin yung country at currency. Click continue ulit. And ready ka nang i-set up yung buong store mo gamit si Hostinger. Pwede kang mag-add ng products, mag-set ng payment method, i-update yung company info, at i-review yung shipping options mo. Sundan mo lang yung checklist dito para maayos mong ma-set up yung store mo. Dito sa page, makikita mo lahat ng products mo. Pwede mo silang i-edit isa-isa. Pwede kang maglagay ng images, palitan yung title, description, pwede mong gamitin si AI Writer. Ilagay yung price, i-enable yung quantity tracking kung gusto mo. Pwede ka rin magdagdag ng variants and options per product. I-recommend ko na i-categorize nyo yung products nyo. Mas madali kasing hanapin ng customers kapag nakaayos per collection or type. Sa totoo lang, powerful na rin tong e-commerce platform ni Hostinger. Pero kung super focused talaga kayo sa full online selling business, siguro mas okay pa rin si Shopify. Pero kung gusto mo ng solid na built-in store within your site, panalo na rin to. Pwede ka pa rin makagawa ng killer online shop gamit lang to. Click lang natin yung save dito. Punta tayo sa categories. Pwede tayong mag-add ng bagong category. Gawin nating best sellers. Tapos pwede tayong mag-assign ng iba't ibang products sa category na to. Pili lang tayo ng ilan. Then click ulit natin yung save. Dito makikita mo lahat ng orders na pumapasok. Pwede mo ring makita yung mga appointments. Pwede mo itong i-enable by clicking this button. Isa-set mo lang yung availability. Tapos magkakaroon ka na ng calendar kung saan pwedeng pumili ng time slot yung mga tao. Pwede rin tayong mag-create ng discounts para sa store. Kunwari gusto natin gumawa ng welcome deal. Gamitin natin yung code na welcome 10. Tapos pangalanan na lang nating welcome deal. Internal use lang naman to. Set natin to 10% yung discount. Applicable sa lahat ng products or pwede ring specific categories lang. Pwede ka ring mag-set ng limit sa number of uses kung gusto mo. May option din para maglagay ng minimum purchase amount. Pili tayo ng active dates. Tapos click save. So pag may nag-checkout sa site natin at ginamit yung code na welcome 10, automatic may 10% off sila. Kung talagang seryoso ka sa pagbenta online, I recommend na pumunta ka sa store settings. Tapos fill out mo lahat ng info doon. Hindi ko na i-cover to in this video since focus tayo ngayon sa website building. Pero tandaan nyo na importanteng gawin to kapag nag-expand na kayo ng online store. Balik tayo sa main website builder. Punta tayo sa settings. Tapos click natin yung general settings. Ang marerecommend ko, palitan nyo agad yung favicon ng website nyo. Click natin yung update, then add image. Nung gumawa tayo ng logo kanina, gumawa rin tayo ng favicon. Basically, maliit lang na square image to. Click lang natin yung select. Ito yung icon na lalabas sa tab ng browser. So, mas magmumukhang professional yung site mo. Kita nyo dito, ito yung favicon para sa page na to. Tapos, ito naman yung favicon ng kabilang tab. I recommend din na palitan nyo yung link preview image. Kapag sinend nyo yung link ng website nyo sa ibang platform, kunwari sa Instagram or message, ito yung image na lalabas. Click lang natin yung add image, pili tayo.
Kunwari ito na lang, then click Save Changes. Kung gusto mo naman ng cookie banner, pwede mo siyang i-enable by clicking this. Yung disclaimer text, okay na gamitin yung default. Optional naman to. So ako tatanggalin ko na lang and tong isa iwanan ko na lang din. Balik tayo sa settings tapos pakita ko sa inyo yung integrations. Pag kinlik natin to, pwede nating i-connect yung website sa iba't ibang apps. Di ko na i-explain ng sobrang detailed ngayon. Pero yes, pwede nyong i-connect yung site nyo sa Google Analytics, which is super helpful. Pwede ring maglagay ng Facebook Pixel at pwede ka ring kumita through Google AdSense by running ads sa website mo. Balik tayo dito. Pakita ko sa inyo yung form submissions. Kapag meron kang contact form sa website mo, lahat ng submissions papasok dito. Kaya sobrang helpful na nandito lahat in one place. Next, punta tayo sa analytics. Since bagong website pa to, syempre wala pang data na lalabas. Pero habang binubuo mo yung site at once na-publish na siya at yung mga taong bumibisita, may kita mo na dito yung analytics. Gaya ng kung saan nanggagaling yung mga visitors. So, I recommend na i-check nyo to after a few days ng pag-publish ng website. Kung gusto nyo pang i-explore yung advanced SEO settings, pwede rin kayong bumalik dito. Same lang sa ginawa natin kanina. Kung gusto mong i-export yung website files mo, click mo lang tong button. Pero kailangan mo nang nakapublish yung site bago mo siya ma-download, which makes sense naman. May cool feature din dito called multi-language. Pwede kang mamili ng language para i-translate yung site mo. Kunwari, gusto natin gawin siyang French. Yan. Lalabas na yung language selector. Pwede mo rin i-hide yung selector kung ayaw mong visible siya. Pwede ka rin mag-add ng multiple languages. Kunwari, gusto mo rin may English. Ayan. May option din silang mamili ng language. Isa pa tong sobrang useful na feature na built-in sa Hostinger Website Builder. So ayan, basically buo na ang overview natin ng Hostinger Website Builder. Siyempre, make sure na maayos tignan yung site mo both sa mobile at desktop. Ibalik lang natin to sa English as default language real quick. And pag ready ka nang i-launch yung site mo, click mo lang yung go live. Kung nakapili ka na ng domain sa start ng video, hindi mo na kailangan ulitin to. Pero since gumawa ako ng bagong website, kailangan kong pumili ng ibang domain. So, click lang tayo sa connect domain at sundan lang yung process. Pagkatapos nun, pwede mo nang i-view yung website mo. So, eto na siya. Para sa akin, sobrang ganda ng itsura niya. Kita nyo naman kanina ang daming templates na pwede nyong pagpilian. Kaya kahit anong klaseng website ang gusto mong buuin, kaya mo siyang gawin dito gamit yung Hostinger Website Builder. Kaya isa to sa mga paborito kong tools. Sa tingin ko kahit beginner ka, magugustuhan mo talaga tong platform na to. Hindi lang siya affordable, sobrang easy to use din. So, ayan, ganun lang kung paano gumawa ng professional-looking website gamit ang Hostinger Website Builder. Sana nasundan nyo step by step yung tutorial ko. And kung nasundan nyo, meron na kayo ng sarili nyong professionally made website, which para sa akin super important na meron tayong lahat ngayon. Again, yung link to Hostinger nasa baba lang. Gamitin nyo yung code na Charlie Chang para makakuha pa kayo ng extra discount. And yun, sana talaga naging helpful tong tutorial na to. Feel free na i-share tong video na to sa mga friends nyo na gusto rin gumawa ng sarili nilang website. Habang ginagawa nyo yung website nyo, balikan nyo lang tong video na to anytime. Nasa description yung time codes para madali nyong mahanap yung parts na kailangan nyo. So yes, again, thank you so much sa oras nyo. Alam ko medyo mahaba tong tutorial pero hopefully madami kayong natutunan at nakuhang value from it. Kung nagustuhan nyo to, don't forget to like and subscribe para sa more videos na katulad nito. Dito sa channel, ang dami kong videos about entrepreneurship, investing, at personal finance. So ayun, maraming salamat ulit sa oras nyo and I'll see you sa next video. Peace!